Well, mga kapopong, kumusta? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually halos ilang taon na kasi ang nakakaraan merong aircraft ng Amerika at aircraft ng China ang sa hindi inaasahan ay nagkatama itong dalawang aircraft na ito sa himpapawid. Yes mga kapopong, as in nagkatamaan nga. Which is ang tinutukoy ko naman dito walang iba kundi itong EPE-3 Ares II ng Amerika at itong Chinese J-8 Interceptor ng China. Well, ang nangyari naman kasi dyan na while itong EP-3 kasi ng Amerika nag-ooperate sa layong 110 km from Hainan Province doon sa China. At ano ang resulta niyan? Well, ang piloto lang naman noong Chinese aircraft na nang intercept doon sa US plane hindi na makita simula noong nangyari yan at pinaniniwalaan na sumakabilang buhay na. At yung aircraft naman ng Amerika at base na rin sa aking pagkakaalala, which is correct me if I'm wrong na lang, ay actually nakalanding pa sa ground. Well, dahil naman sa pangyayaring yan ay nagkaroon ng international dispute itong China at ang US noon. At kung i-connect naman natin yan sa mga panahon natin ngayon ay actually isa lang yan sa mga pangyayari from the past sa kung bakit sa tuwing nakakabalita ang China na nagkakandak ng mga military exercises itong Amerika sa ilang bansa dito sa Asia ay asahan nyo na 100% magko-comment ang gobyerno ng China patungkol dyan. At ang isa kasi sa mga thinking ata ng China brainwash ng gobyerno ng Amerika ang ilang bansa dito sa Asia. Well, dahil naman dyan at upang maagang makontrol ng China ang malaking bahagi ng South China Sea ay alam nyo naman siguro ang ginawa ng China for the past 10 years sa kung bakit ngayon mga military bases na ng China ang nandyan sa South China Sea at sa West Philippines Sea na rin. Pero yun nga lang na dahil rin kasi sa pagmamadali ng China na pagpupush ng development sa kung ano-anong regarding sa kanilang military ay sa hindi naman inaasahan na pabalitang ang ilan sa mga military assets nila ay nagkaroon ng hindi magandang resulta during the test o during the commissioning mismo ng mga military assets nila. At kung hindi ulit ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ay kahit kasi sabihin natin na super daming mga military equipment itong China ngayon, pero in terms kasi ng actual na laban na for example itong mga jet nila ay actually wala pa naman talaga silang experience ng actual na labanan gamit ang mga yan. Yes mga kapapong, no experience in actual na labanan gamit yung mga jets na yan. At kung magkakataon na magsimula ang China ng isang labanan dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea, ay dyan pa lang nila malalaman kung itong mga jet nila effective ba talaga sa labanan o totoong ampaw talaga itong mga ginawa nila. Na ang advantage naman ng Amerika ay totoong na-experience na nila ang isang totoong labanan sa kung bakit in reality ay wala silang takot sa China kahit papadami ng padami ang mga armas nilang ginagawa sa China ngayon. Na malay natin na baka meron ng kakayahan itong American i-shut down ang lahat ng mga missile system ng China kung magkakagulo dyan sa South China Sea. Pero keep in mind mga kapopong dahil sabihin man kasi natin na ang ekonomiya ng China ngayon napapabalitang hindi kagandahan, pero keep in mind na pagdating sa military o budget ng military sa China ay isa talaga yan sa mga priority ng gobyerno nila sa kung bakit hanggang ngayon na makailang ulit man sila ng palpak sa paggawa o pagkopya ng mga armas from America o Russia ay still tuloy-tuloy pa rin ang kanilang development program doon. Nasayang nga ang Pilipinas na kung noon pa lang ay na-priority na ng ating gobyerno ang pagdevelop ng mga sarili nating armas dito sa Pilipinas, na mga armas naman na ipapagamit natin sa Armed Force of the Philippines, ay sana ngayon kahit papaano ay hindi tayo umaasa na lang sa mga bansa na pinagkukunan natin ng armas o mga bansa na
mahilig mag-donate ng armas dito sa bansa. Pero sabi nga ang kailangan na lang nating gawin ngayon ay itong current events o activities o action na ginagawa ng China ay gumawa na lang tayo ng paraan upang ma-address itong bully ng China sa Pilipinas with or without the help of other countries. Pero syempre ang maganda tulungan na lang tayo ng ilang bansang kakampi ng Pilipinas dahil in reality ay hindi talaga kaya ng military ng Pilipinas na solely o solong labanan ang military ng China. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay anong mga bansa ang gusto nyong tumulong sa Pilipinas? Yes mga kapapong, as in anong mga bansa ang gusto nyong tumulong sa Pilipinas? Na mga bansa naman na alam o ramdam mo talagang makakatulong upang pigilan itong China. Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga sagot. So, i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!